Luka Doncic may dahilan pala kung bakit nagpapayat, may gustong patunayan. Pero bago yan, habang umiinit naman ang NBA offseason, puspusan ang paghahanda ng Dallas Mavericks sa paghahanap ng mga posibleng dagdag sa kanilang roster. Sa darating na June 9 to 10, magsasagawa ang Mavericks ng isang free agency minicamp para subukan ang ilang mga manlalaro, kabilang na ang ilang kilalang pangalan. Nangunguna sa listahan ng mga iimbitahang players sina Dennis Smith Jr., dating top pick ng Dallas, at Cam Reddish, dating star ng Duke Blue Devils na pang 10 overall pick sa 2019 NBA Draft. Si Cam Reddish, na minsang tiningalang future star ng liga, ay naglalayong makahanap ng panibagong simula matapos mapunta sa iba't ibang koponan. Napili siya ng Atlanta Hawks gamit ang pick na originally mula sa Mavericks, mula sa trade sa draft night kung saan nakuha ng Dallas si Luka Doncic. Matapos ang pananatili sa Atlanta Hawks, Knicks, Trail Blazers at pinakahuli sa Los Angeles Lakers, nais ni Reddish na patunayan muli ang kanyang sarili. Nakapagtala siya ng 33 games kasama ang Lakers nitong 2023-24 season bago i-waive noong Marso. Kilala siya bilang isang maaasahang defender sa wing at posibleng maging solidong bench piece kung mabibigyan ng pagkakataon. Bukod kay Cam Reddish, kasama rin sa workout si Dennis Smith Jr., ang explosive point guard na pinili ng Dallas bilang 9 overall noong 2017. Minsan nang itinuturing na future star ng Mavs bago maisama sa Kristaps Porzingis trade, nag-evolve na ngayon si Smith bilang isang depensibong backup guard at patuloy na nagpapa-impress sa mga coaches sa kanyang bagong playing style. Sa pagkakatatag ng core ni na Anthony Davis at Kyrie Irving, layunin ng Dallas na palalimin pa ang bench sa pamamagitan ng mga low-risk, high-reward players. Ang pagbibigay pansin sa mga dating top prospects ay patunay na handa silang magsugal sa mga manlalarong may hindi pa lubusang na ipapakitang potensyal. Samantala, mas payat, mas mabilis, at mas determinado na si Luka Doncic, ang bagong superstar ng Los Angeles Lakers, ay seryoso sa kanyang misyon. Ngayong off-season, bumaba ang timbang ni Luka mula 238 pounds tungo sa 220 pounds. At ayon sa mga insider, hindi lang ito tungkol sa itsura. May gusto raw patunayan si Luka na mali ang akusasyon na siya ay mabagal at liability sa depensa. Gusto daw niyang ipakita na hindi lang siya offensive genius, ayon sa isang Lakers staff, kundi kaya rin daw niyang dumepensa, tumakbo at magdomina sa parehong dulo ng court. Matapos nga ang pagkabigo ng Lakers sa playoffs nitong nakaraang postseason, maagang nalaglag sa first round laban sa Minnesota Timberwolves ang Lakers, halata raw ang urgency ni Luka. Hindi na raw niya hahayaang maulit ang ganoong kabiguan, hindi lang dahil sa pride kundi dahil gusto niyang buhatin ang Lakers pabalik sa tuktok. Noong nakaraang season, kahit hindi pa siya in full shape, nag-average si Luka ng 28.2 points, 8.2 rebounds at 7.7 assist per game. Iyan na ang elite numbers. Pero sa kondisyon niya ngayon, posibleng mas higitan pa niya yan. MVP level performance ang target at hindi lang performance, gusto rin niyang manalo. Ang kanyang pagbawas ng timbang ay hindi simpleng pisikal na pagbabago. Ito ay mindset shift. Mula sa superstar na umaasa sa talent, ngayon ay all-in na siya sa trabaho. Ang Lakers, kung dati umaasa sa nakaraan, ngayon ay may bagong mukha ng prangkisa. Isang Luka Doncic na mas lean, mas lethal at gutom sa tagumpay. Ngayong paparating na season, si Luka ay hindi lang basta superstar. Isa siyang pahayag na ang bagong era ng Lakers ay nagsimula na at ito ay payat, mabilis at handang manakmal. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa transformation ni Luka Doncic? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.